Dalangin ko'y ang ating Diyos Ama na nasa langit ang siyang mag-iingat sa ating lahat, mga kapatid kay Kristo. Ngayon naman ay ating aralin ang tungkol kay Maria na kapatid ni Marta upang ating pamarisan. Sa Lucas 10:39, si Maria na naupo rin naman sa mga paanan ng Panginoon at pinakikinggan ang kanyang mga salita. Ilang sandali ay dumating naman itong si Marta na naliligalig sa maraming paglilingkod at siya ay lumapit sa kanya at sinabi, "Panginoon, wala bagang anuman sa iyo? Napabayaan ako ng aking kapatid na babae na maglingkod na mag-isa. Iutos mo nga sa kanya na ako'y tulungan niya." Kung ating babasahin hanggang sa 42, ay kahit naman sinabi ni Marta ang bagay na iyon sa harap ng Panginoon at sa harap din naman ni Maria, ay wala pong naging tugon si Maria. Siya po ay tahimik at hindi nagsalita ng kahit anuman o ano paman laban sa kanyang kapatid. Sa karaniwang tao na hindi nag-aaral sa mga salita ng Diyos, ay malamang na kapag isinusumbong na tayo sa ibang tao, ay sasagot din o makakapagsalita din ng hindi maganda laban sa taong nagsusumbong. Mabuti po ang asal o tugon ni Maria sa ginawa ng kanyang kapatid na si Marta, dahil hindi po niya ito pinatulan. At iyon naman po ang nais ng Diyos na ating gawin. Si Maria po ay hindi na lang nagsalita at ipinagkatiwala na lamang po niya sa Panginoong Hesukristo ang pagharap sa hinaing o sumbong ng kanyang nakatatandang kapatid. Dapat po alam natin kung paano disiplinahin o kontrolin ang ating dila. Sabi po sa Santiago 1:26, kung ang sino man ay nag-iisip na siya'y relihiyoso, samantalang hindi pinipigil ang kanyang dila, kundi dinadaya ang kanyang puso, ang relihiyon ng taong ito ay walang kabuluhan. Napakabuting ginawa ni Maria dahil hindi na po lalaki ang gulo. Romans 12:19, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Kaya hindi po natin kailangan na gumanti, kailangan lamang po natin na magtiwala at magpaubaya sa Diyos dahil sinabi po niya iyon na sa Kanya ang paghihiganti at hindi po niya pababayaan ang kanyang Psalms 46:10, be still and know that I am God. At nagagawa po nating magtiwala at magpaubaya sa Diyos kung tayo po ay may pananampalataya sa Kanya dahil tayo po ay nakikinig o nag-aaral sa Kanyang mga salita. Nang sa ganun po ay napapanatili ang kapayapaan sa atin. Kaya sa Isaiah 26:3, iyong iingatan siya sa lubos na kapayapaan na ang pag-iisip ay sumasa iyo sapagkat siya'y tumitiwala sa iyo. Nais po ng Diyos na kapag dumating siya sa ating buhay ay hindi lamang po natin siya tanggapin kundi pakinggan din po natin siya. Kung tayo po ay tumatanggap ng bisita at atin silang pinaupo lang sa sala at hindi kinakausap, naging busy po tayo sa paghahanda na hindi po tayo nakikisalamuha sa kanila, ay parang nawawalang halaga ang dahilan kung bakit sila ay bumisita sa atin. Kinaluluguran ng Panginoong Hesukristo si Maria dahil ang kanyang purpose kung bakit siya isinugo ng Diyos Ama ay napangyayari kay Maria dahil ang dahilan kung bakit 1:17:8, ang mga salitang sa akin ay ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila. Sinabi po ng Panginoong Hesukristo sa Diyos Ama habang siya po ay nananalangin at kanilang tinanggap at nangakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Sapagkat ang Diyos ay isinugo niya ang kanyang bugtong na anak upang ipakilala ng anak ang tunay na Diyos Ama sa atin. At kay Maria ay napangyayari ang dahilan o purpose kung bakit isinugo ng Diyos Ama ang kanyang anak. Ngunit kay Marta, dahil hindi siya nakikinig at abala siya sa mga bagay na para sa pisikal na katawan, ay hindi na pangyayari o hindi nangyayari yung purpose ng Diyos na sabihin o ipakilala siya sa kanilang lahat. Kasama na si Marta doon, na sana ay makilala rin niya ang tunay na Diyos. Mas mahalaga sa Diyos na makilala ng mga tao na siya ang tunay na Diyos, sapagkat ang pagkakilala sa Diyos ay siyang tunay na nagmamahal sa sarili. Sinabi sa Kawikaan 19:8, siyang nag-iimpok ng karunungan ay umiibig sa kanyang sariling kaluluwa.
siyang nag-iingat ng pag-unawa ay makakasumpong ng mabuti. Si Maria ay mabuti dahil po nag-iimpok siya ng karunungan. Yun po yung katibayan na talagang iniibig niya ang kanyang sarili. Ngunit kung atin pong makikita ngayon, ay mas marami po ang tao na hindi nagpapahalaga sa salita ng Diyos. Hindi nila alam na ang pag-iimpok ng karunungan tungkol sa tunay na Diyos ay katibayan ng tunay na pagmamahal sa sarili. At kapag natagpuan po natin yung tunay na pagmamahal sa sarili dahil nakikinig tayo o nag-aaral sa mga salita ng Diyos, ay naiibig rin natin ang ating kapwa ng katulad ng ating sarili. Lubhang mahalaga na makilala natin ang tunay na Diyos dahil yun po ang paraan kung paano po tayo makapasok sa kanyang kaharian. Kaya nga sinabi sa Juan 17:3, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay, at siyang iyong sinugo sa makatwid bagay, si Hesukristo. Kaya nga po sa Mateo 7:23, sinabi ng Panginoong Hesukristo doon sa mga tumatawag sa kanya ng Panginoon, Panginoon, at kung magkagayoy, ipahahayag ko sa kanila, kailanmay, hindi ko kayo nangakilala. Magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasan. Sinabi niya na hindi ko kayo kilala kasi napakahalaga po ng pagkilala sa Diyos. Dahil kung hindi po natin kinikilala ang Diyos sa kanyang mga salita, hindi natin pinapakinggan o inaaral, ay malamang ito rin po ang sasabihin ng Panginoong Hesukristo sa ating pagdating ng araw na kahit na tayo ay masipag, maraming mabuting gawa, kung walang pagkilala sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita, ay mababaliwala po ang ating mga mabubuting gawa. Dahil hindi natin kilala ang Diyos. Dahil ang kilala lamang po ng Diyos ay yung lamang pong mga gumagawa ng kanyang mga kalooban. At kalooban ng Diyos na makilala po natin siya na siya ang tunay na Diyos. At wala pong ibang paraan kung paano natin makilala ang tunay na Diyos kundi sa kanyang mga salita na mababasa po natin sa Biblia. Ang mga Biblia po na aking ginagamit sa English po ay King James Version at sa Tagalog po ay ang dating Biblia 1905. Mahalaga po na makilala natin ang tunay na Diyos upang kung meron mang dumating na maninira sa Diyos, may mabasa man tayo na nakakapanira sa Diyos, ay hindi po tayo basta-bastang naiengganyo na kagaya ng ating mga magulang na sila Adan at Eva. Dahil sa ngayon po ay marami na pong klaseng paninira ang ginagawa sa tunay na Diyos. Kaya importante po na makilala natin ang tunay na Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Dapat po tayo ay nag-aaral regular para magkaroon tayo ng maraming pang-intindi tungkol sa tunay na Diyos upang hindi po tayo malinlang o mailigaw. Salamat sa pakikinig at pagpalain po tayong lahat ng Diyos.